Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, nais ko munang batiin ang ating mga kaibigan. Big shout out sa Team Kapuso. At syempre sa ating founder Jane, Sir Freddy, Ma'am Christy Alforte. Syempre, akin pong babatiin ang ating isa pang kaibigan. Condolence kapatid na Miss Thor TV. At syempre, nandyan si Ma'am Nelia, Sam TV. At syempre, kapatid Ray Marie, kapatid Irene. At syempre sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre si Sir Erwin Panganiban. Ate Juicy Tixon. At syempre sa lahat-lahat ng mga team, lalo na ang bumubuo ng Team Kapuso at sa aking team The Voice and the Girls. Shout out! At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, Kuya, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Katulad mo rin po ako, isang OFW. Kuya, habang sinusulat ko ang aking kwento ng buhay, tumutulo ang luha sa aking mga mata sa sobrang pait ng aking naranasan. Nagsimula ito nung magkasama kami ng aking asawa. Natawagin nilang po nating Elmer. Kuya, magandang aming pagsasama ni Elmer. Mabait si Elmer. Sa totoo lang, nung nagkaroon kami ng 2 anak, aking panganay ay lalaki at ang akin namang pangalawa ay babae. Nasa bahay lang ako noon, Kuya. Dahil si Elmer naman ay nagtatrabaho sa isang opisina. Kuya, masaya kami na nagsasama ni Elmer kasama ang aming 2 anak. Marami kaming plano. Una, ang plano namin ay mag-ipon habang maliit pa ang mga bata para kung sakaling mag-aral na sila hanggang sa kolehiyo ay hindi na kami mahirapan. Kaya todo tipid kami. At yun nga, Kuya, sa sipag at tiyaga ni Elmer, nakapag-ipon kami unti-unti. Napakasaya ni Elmer noon
Dahil maliban sa nakapag-ipon na kami, ay hindi kami hirap sa buhay noon, kuya. Hanggat sa nagkasakit ang papa ni Elmer. Dahil nga nag-iisa lang naman siyang anak. Walang ibang malapitan ang kanyang mga magulang kung hindi siya. Kaya dahil may ipon naman kami, yun ang aming pinanggamot sa papa ni Elmer. Naintindihan ko naman, kuya. Dahil wala namang ibang mapuntahan at malapitan ng tulong ang kanyang mga magulang. Kung hindi kami lang. At yun nga, labas-pasok sa ospital. Ang papa ni Elmer. Awang-awa ako sa aking biyanan, kuya. Dahil gusto pa raw niya talagang mabuhay. Kaya kailangan niya ang aming tulong. Pero hindi nagtagal, kuya. Pumanaw din ang papa ni Elmer. Talagang napakasaklap naman na nangyari sa amin. Ginawa namin lahat, kuya. Pero hindi niya na nakayanan. Hanggang sa naihatid sa huling hantungan ang aking biyanan na lalaki. Grabe ang pangungulila ni Elmer, kuya. Dahil napakabait talaga ng kanyang papa. At napaka-close nila magtatay at nanay. Kaya gano'n na lang ang kanyang pangungulila, kuya, nang mawala ang kanyang tatay. At sabi ko nga, di baling nabawasan ang aming ipon. Mahalaga, ginawa namin lahat. At doon, kuya, nagsimula ulit kami ni Elmer. Pero walang taon, kuya. Wala pang taon na nawala ang aking biyanan na lalaki. Nagkasakit na naman ang mama ni Elmer. Labas-pasok na naman sa ospital. Sabi nga namin, pagkatapos ni Papa, nandiyan na naman si Mama. Kuya, masakit na naman ang pangyayari. Dahil sumunod na naman ang aking biyanan na babae. Minsan nagtanong si Elmer kung
bakit ganon? Wala pa ngang 1 taon na namatay ang kanyang tatay. Sumunod na naman ang kanyang nanay. At dahil doon lalong nalungkot si Elmer, kuya. Grabe ang kanyang pangungulila. At dahil doon, kuya, naubos ang aming ipon. Kaya doon, kuya, nag-usap kami ni Elmer na para makatulong ako sa kanya. High school na noon ang aming mga anak. Nag-usap kami na mag-ibang bansa ako. Mag-apply ako bilang isang domestic helper. At sabi ko, para lang makaipon at makapag-umpisa ulit kami. At pumayag si Elmer, kuya. Ayaw man niyang magkalayo sana kami. Pero ang plano namin, kuya, ay makapag-ipon kami para sa kinabukasan ng aming pamilya. At doon, kuya, nakaalis ako papuntang Dubai. Nang dumating ako sa Dubai, grabe ang iyak ko, kuya. Totoo pala. Napaka sakit ng malayo ka sa pamilya. Na-miss ko ang aking pamilya, kuya. Na homesick ako. Pero sabi ni Elmer, tatagan ko ang aking loob para sa aming pangarap. Mabuti na lamang ay napakabait ng aking amo, kuya. Hanggat sa nasanay, pinapadala ko lahat ng aking sweldo, kuya. At ina-update naman ako ni Elmer. Dahil ang kalahati ay kanyang iniipon. Minsan nga sabi niya, ang pinapadala ko ay inilalagak na agad niya sa bangko dahil may trabaho naman siya. At sapat naman, natustusan ang 2 naming anak. At hindi ko nga akalain, kuya, na naka2 taon na ako. At dahil doon, kailangan kong magbakasyon. Excited ako, kuya, na makita ko ang aking pamilya. Kaya sa madaling salita, nakauwi ako. At sinundo ako ng aking mga anak at ng aking asawa, kuya. Ang saya namin nang magkita kami ulit. Sa 2 taon na aking pag-abroad, nagkita din kami ulit. At doon, kuya, naging masaya. Sinulit namin. Dahil 30 days lang ako sa bakasyon. Kaya sinulit na namin ang bawat oras.
At doon, nagdesisyon kami ni Elmer na tatapusin ko lang ang panibagong kontrata. At siguradong sapat na daw ang aming ipon at uwi na ako. Para sa Pilipinas na lang ako manatilit kasama sila. At yun nga kuya, bumalik na ako ng Dubai. Talagang nag-igi kami ni Elmer kuya. Todo ipon si Elmer noon kuya. Kuya, 6 na buwan na ako sa Dubai noon. Madaling araw sa Dubai, tumawag ang aking anak na panganay. Umiiyak. Tinatanong ko kung bakit siya umiiyak. Kuya, ang sabi ng aking anak, nawala na raw si Elmer. Nagalit pa nga ako sa kanya. Dahil sabi ko, ayaw ko ng ganong biro. Pero dalawa sila ng aking mga anak ang umiiyak. At sabi nila, wala na raw ang kanilang papa. Kuya, gusto kong sumigaw sa mga oras na iyon. Grabe ang aking naramdaman, kuya. At ang masaklapan nito, kuya, kinabukasan, pagkagising ng aking mga amo, nagpaalam ako na uuwi. Pero hindi ako pinayagan, kuya, dahil 6 na buwan pa lang ako galing sa bakasyon. Wala akong magawa kung hindi umiyak na lamang. Kaya nanghingi na lang ako ng tulong sa aking mga kapatid. Natulungan ng aking mga anak. At agad-agad naman, tinulungan ako ng aking mga anak at ng aking mga kapatid. Hanggat sa nahitid sa huling hantungan si Elmer, kuya. Hanggang iyak na lang ako. Dahil wala ako sa tabi niya. Sa totoo lang, kuya, halos naubusan ako ng luha sa kakaiyak. Napakahirap talaga pag nasa malayong lugar ka. Hindi ka agad-agad makauwi. Kuya, 1 taon na nang nasa Dubai ako. Tumawag naman ang aking pangalawang anak na ang kuya daw niya ay na-ospital dahil sumali ito sa fraternity sa school. Kuya, nawala na si Elmer.
Andiyan na naman ang aking anak. At dahil doon, grabe ang pakiusap ko sa aking amo. Napayagan ako na umuwi para makita ko ang aking anak. Kaya doon, kuya, pinayagan ako ng aking amo na makauwi. At doon nga, kuya, nadatnan ko ang aking anak sa ospital. Nakapagsalita pa siya. At nanghingi siya ng sorry sa akin, kuya. Nanghingi siya ng sorry sa ginawa niya. At inamin niya. Kaya siya pumasok sa fraternity dahil nangulila daw siya sa kanyang papa. Umiiyak ang aking anak, kuya, habang nag-uusap kami. Pero pagkatapos ng 3 araw, namatay din ang aking anak, kuya. Grabe ang naramdaman ko ulit, kuya. Grabe ang sunod-sunod ng dagok ng aking buhay. Minsan natanong ko, ano ba ang aking pagkakamali? Ano ba ang nagawa namin? Kung bakit naranasan ko ang mga ganitong sitwasyon? Nawala ng aking mga biyanan. Sinundan ni Elmer. At ngayon naman sinundan ng aking panganay. Grabe ang nangyari sa aking buhay, kuya. Kuya, maniwala ka sa hindi. Habang nagbibigil kami sa aking panganay na anak, nakulaps naman ang aking pangalawang anak at isinugod ko sa ospital. Nakaburol pang aking panganay na anak. Nadala ko na naman sa ospital ang aking pangalawang anak. At doon, nalaman ko na may leukemia ang aking pangalawang anak. Grabe, kuya. Sunod-sunod ang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa nahatid ang aking panganay sa huling hantungan. Ang aking pangalawang anak ay nasa ospital. Kaya grabe. Grabe ang aking mga naranasan sa buhay, kuya.
ubos-ubos ang aming ipon. Pero sabi ko, di bali nang maubos. Basta mabuhay lang ang aking pangalawang anak. Pero kuya, 2 buwan na nasa ospital ang aking anak. Binawian din siya ng buhay. Grabe ang sigaw ko sa loob ng ospital. Grabe ang sigaw ko noon, kuya. Ano ba ang nangyari sa buhay ko? Bakit lahat ng mahal ko sa buhay ay nawala siya? Nawala sila sa akin. Gusto ko na ring mamatay sa mga oras na iyon. Silang lahat ay nawala na sa akin. Grabe ang dagok na dumating sa aking buhay ko yan. Mabuti na lang nandyan ang aking pamilya. Nandyan ang aking mga kapatid. Inalalayan nila ako. At hindi nila ako iniwanan. Hanggat sa naihatid ulit sa huling hantungan ang aking pangalawang anak. Pag-uwi ko ng bahay ko yan, parang gusto ko na ring tapusin ang aking buhay. Pero sa mga oras na yon, nakatulog ako, kuya. Napanaginipan ko ang aking panganay na anak. At umiiyak siya. At sinasabi niya, tatagan ko daw ang aking loob. At magdasal. Kuya, pagkagising ko, grabe ang luha sa aking mga mata. Kaya dahil doon, dahil sa aking panaginip, kuya, tinatagan ko ang aking loob. At para makalimot, bumalik na lang ako sa ibang bansa. Kaysa maiwan ako sa bahay mag-isa na lagi ko lang silang maalala. Kaya ngayon, ito ako, kuya, nasa Dubai. Kuya, ito pong aking kwento ng buhay. Sabi ko nga, habang isinusulat ko ang aking kwento, tuloy-tuloy pa rin ang aking pag-iyak. Dahil naalala ko ang aking pamilya. Kuya, maraming salamat sa pagbasa nitong aking sulat. At sana
nagustuhan po ninyo at ng inyong tagapakinig. Malungkot man ang aking kwento, pero ito ako, lumalaban mag-isa. Kuya, hanggang dito na lang. More power. Meldy. Ma'am Meldy, napaka-lupit ng iyong naranasan sa buhay. At kahit ako na nagbasa ay emosyonal. Ma'am, ang lahat ng ito ay ipasa Diyos mo na lamang. Sabi mo nga kanina, hindi mo alam kung bakit ganon ang nangyayari sa buhay mo. Pero ang lahat ng ito ay pagsubok. At dito ka masusubok ng nasa taas. Kaya manalig lang po kayo sa Kanya at ipagdasal ang mga mahal mo sa buhay na nawala. Yun na lang ang maitulong mo sa kanila habang nandito ka sa mundo. Ipagdasal ang kanilang kaluluwa. At huwag kang wala ng pag-asa dahil alam ng nasa taas na makakayanan mo. Maraming salamat sa iyong kwento ng buhay, sa iyong tiwala na ipinadala dito sa ating palatuntunan. Muli, ma'am, tuloy lang sa pagdasal at tiwala sa may kapal. Maraming salamat. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Meldy? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ay magpadala dito sa ating palatuntunan. At maraming salamat po sa iyo. Walang sawang suporta po ninyo dito sa ating palatuntunan. Muli maraming salamat sa ating mga team na walang sawang sumusuporta rito. Sa lahat ng team na dumarating dito after ng ating premiere. Shout out po sa inyo lahat at maraming salamat po. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe. At syempre, i-share na yan. Ito nga po pala si Jun Sahay Bert, ang laging nagsasabi, God bless us all.